So, magandang araw mga kajak. So, may tutorial tayo ngayon na yung pinaka-proper na paglilinis ng tinatawag na throttle body ng ating sasakyan. So, ituro ko po step by step para maintindihan din natin at malaking tulong din po sa atin. So, may mga iba-ibang paraan po tayo sa paglilinis ng mga throttle, tinatawag throttle body. Kasi po yung throttle body ay iniingatan natin kasi umihigop yan ng dumi, nagkakaroon ng dumi, tapos nagkukus yan ng syempre mahina yung hatak ng sasakyan natin. So ngayon ito po ay ituturo ko yung step by step para maintindihan natin kung paano tayo maglinis. Ito, babaklasin din natin yung buong throttle. Syempre unang-una mga kadyak, alisin natin yung negative na battery. Ayan. So, alisin na natin yung negative ng battery. Pagkatapos natin alisin yung negative ng battery, alisin natin lahat ng mga nakaharang para makuha lang natin yung throttle. Ito, mayroong ditong clip. Ayan. Dalawa lang naman yung clip dyan. Tapos itong tinatawag na pinakalock nya, itulak lang natin ng damit. Pag naluwagan na natin yan, iangat natin ng konti, tapos hilain na natin. Ayun. So nakuha na natin ito. Sunod naman natin itong isa mga katsak. So meron ditong tornilyo. Luluwagan naman natin, tapos alisin natin tong hose. Ayan. Hilain lang natin. Yun. Para pagka tinanggal natin to, madaling iangat. So, luwagan natin ito mga kajak. Natanggal na natin yung hose, naluwagan na natin to. Hihilain na lang natin to para lumuwag yung ating throttle body. Okay, so alisin natin para lumuwag. Ayan. So, ito na yung ating throttle body mga kajak. Ngayon, kung paano natin aalisin to, meron dyang 1, 2, 3, 4. Yung 4 na yan, kailangan nating kalasin para makukuha natin. Siyempre, alisin muna natin yung socket nya. So, ito yung socket ng throttle body. Yan. So, pagka naalis na natin ito, aalisin din natin tong hose na ito at saka yung hose na ito para hindi siya sumama. So, itutulak lang natin. Ayan. Alisin natin to. Tulak lang natin ganon. Ayun, may konting tumagas na kulan. Tapos ito rin. Ayun. Natanggal na natin. So gamit lang tayo ng Gis. So pagtanggal nito mga kajak, alisin na natin yan. Ayan. So, ganun kadami, no? Ayan. Ito pa isa, bali 4 yan. Para alam natin kung paano tayo magbaklas ng throttle body, katuro ko sa inyo kasi may iba-ibang throttle body. Ayan. Tabi natin yung tornilyo dito. O, tapos isa na lang. So, meron tayo isang mahaba. Ngayon, aalisin natin ito. Ayan. Pag inalis natin ito mga kajak, itong ibabaw na to, meron uling tornilyo. No? Pati itong isa na to. Ayan. Pag natanggal nyo na yun, nasa ibabaw nilang mga nut na ito, ayan, makikita nyo yung tatlong yan na nakatornilyo na yan. Yan yung tornilyo ng throttle body na yan. So, alisin din natin yan. Tornilyo uli. Tabi natin. Ito pa. Ayun. Ayan. And then, last na. May isa tayong last dito. Ayun. Ayan. Ngayon, natanggal na natin lahat ng tornilyo. Maluwag na yung throttle natin. Ayun.
So ito yung likod ng ating throttle mga ka-jack. So depende, no, iba-iba. May mga ibang paraan ng paglilinis. Yung iba nililinis lang nila dito, no? Tapos kung tumulo, saan pupunta? Dito lang naman mga ka-jack. So hindi naman ganun ka delikado yan dyan. Pagka tumulo ng kaunti, hindi naman ganun karami yung pupunta dyan. So tatandaan nyo to, may rubber yan. Yan. Yung rubber na yan, baka malaglag. Singatan nyo lang. Carburetor cleaner. Pwede rin tayong gumamit ng throttle cleaner. Mas maigi yun. Pero okay na rin ito. Kasi ang importante lang, tignan niya. Ang importante lang, matanggal lang natin yung mga dumi na yon sa gilid. At saka ito. Tignan nyo mga ka-jack ko. So lilinisan natin dito. So kung natatakot kayong galaw-galawin yan, huwag nyo lang gagalawin. Huwag nyo na lang basta gagalawin kung hindi nyo alam. Kasi yung iba, sabi nila, syempre magre-reset yan. So mag-ingat na lang. Kung gusto nyo, linis-linisan nyo lang. Ganito. Ayan. Kita nyo mga ka-jack, oh. Ayun. Yun. Hanggang matanggal maigi yung mga dumi sa singit-singit. Yun. Ayan. So itong throttle na ito ay mahalaga na nililinis. Ayan. So mga ka-jack, malinis na. So punasan lang natin ang tela na malinis. Ayan. Sa gilid-gilid. Huwag nyo nang itulak. Sa mga, syempre, yung hindi naman natin alam yan, huwag nyo na lang itulak kasi maselan din yan. Syempre, yung ating tinatawag na butterfly na yan. Kung hindi nyo naman alam i-reset, huwag nyo na lang pakialaman. Okay? Malinis na yung ating throttle. So hindi naman ganun kahirap linisin. Tignan niyo mga ka-jack, linis na. So hindi naman ganun kahirap linisin. So lagi ko sinasabi, kung mas mainam, wag nyo na lang pakialaman niya yung tinatawag na yung butterfly niya. Baka mamaya mag-reset at hindi nyo alam ang gagawin, no? So mas maigi, linis-linis na lang. Ibabalik na lang natin, madali lang. Tignan niyo mga ka-jack, nalinisan na natin. So siguro no need na kung matutunan nyo ito, no need na kailangan dalhin pa kung saan, kayang-kaya nyo na yan. So ibalik na natin uli, i-check nyo uli mga ka-jack kung meron kayo nakalimutan. So far wala tayong nakalimutan, okay lahat. Ayan. So ibalik na natin yung battery na inalis natin na G's. Higpitan natin ng tamang higpit. Ayan. Higpitan natin, tamang higpit lang. Oops. Okay na. So paandarin na natin mga ka-jack, So ito na yung susi. On natin. Yun. So yan yung RPM nya. Start tayo. Yun, one click. Ayan. So sa umpisa, syempre dahil cold start, hindi pa naman niya mainit, mataas pa yung RPM. So hintayin natin mga ka-jack yan. 800 ganyan naglalaro yan, no? Sa ating tinatawag na RPM. Yan, bababa pa yan mga ka-jack. Ayan mga ka-jack, bumaba na sa 800. So nag-normalize na siya mga ka-jack, Ayan. So ibig sabihin, yan naglalaro yan, hindi lalagpas sa 1,000. So mga ka-jack, nawa nakatulong yung ating video sa atin, at kung paano tayo maglinis ng throttle body. So nakita naman natin kung paano yung paglilinis. Hindi naman ganong katagalan, mabilis lang. So siguro around 15 minutes lang na baklas natin, nalinis na natin. So kung nagustuhan nyo tong video mga ka-jack, please
like and subscribe, pakishare na rin para makatulong din po sa iba at hindi na rin sila mapagastos. Ganun lamang mga ka-jack, God bless you po.